BRP Andres Bonifacio, PS-17, Navy Warship 6. Ang BRP Andres Bonifacio, PS-17, ay ang ikatlong barko ng Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels ng Philippine Navy. Siya ang pangalawang barko ng Philippine Navy na ipinangalan kay Andres Bonifacio. Isang Pilipinong revolusyonaryong pinuno na itinuring na ama ng Philippine Revolution at isa sa mga pinakamaimpluwensyang pambansang bayani ng Pilipinas. Historical Review by Arnel Perez. Siya ay orihinal na itinalaga sa pagkomisyon bilang FF-17. Noong Pebrero taong 2019, ibinaba ng Navy ang status ng buong klase mula sa frigate patungong patrol ship at muling itinalaga siya sa PS-17. Disenyo. Dinisenyo ang barko na may mataas na antas ng pagiging matitirahan at nagbibigay ng medyo komportabling mga kaluwagan, kabilang ang air conditioning. Propulsion. Ginagamit ng Andres Bonifacio ang shipboard application ng mga aircraft gas turbine jet engine gamit ang mga nakokontrol na pitch propeller. Nilagyan siya ng dalawang 18,000 horsepower, 13,000 kilowatts, Pratt & Whitney gas turbines at kayang i-propel ang barko sa bilis na hanggang 28 knots, 52 kilometers per hour. Si Ramon Alcaraz ay mayroon ding dalawang 3,500 horsepower, 2,600 kilowatts, Fairbanks Morse diesel engine, na may kakayahang magmaneho ng barko ng matipid sa 17 knots, 31 kilometers per hour, para sa hanggang 14,400 nautical miles, 26,700 kilometro, nang walang refueling. Ang isang maaaring Aerotrack, rotatable bow propulsion unit ay nagbibigay ng kakayahang magamit sa mga mahigpit na sitwasyon. Armament. Bago i-turn over sa Philippine Navy, armado ang barko ng Mk.75 Otto Melara 76mm, 62 calories compact main gun, dalawang Mk.38 25mm Bushmaster chain gun sa midships, at isang Phalanx CIWS system sa likod. Inalis ang CIWS at mga chain gun bago ang turnover nito, na may natitira pang Mk.75 na baril. Suporta sa paglipad. Si Andres Bonifacio ay may flight deck at hangar na may kakayahang humawak ng mga helicopter. Ginagamit ng Philippine Navy ang Augusta Westland AW109E Power Naval Helicopter bilang karaniwang helicopter nito para sa buong klase. Modernisasyon. Plano ng Philippine Navy na gawing moderno ang buong barko ng klase, na may paunang programa para i-upgrade ang mga sensor ng barko, at isa pang programa para mapabuti ang mga sistema ng armas nito. Ilang system ang nakuha sa pamamagitan ng US Foreign Military Sales, FMS, at Foreign Military Financing, FMF, na kinabibilangan ng Base Systems MK. 38 mod. Dalawang machine gun system, Sub-An, SPS-77C Giraffe AM-3D Air, Surface Search Radar, at FLIR systems Sifleer 230 electro-optical, infrared camera. Samantala, maglulunsad ang Philippine Navy ng isang programa para makakuha, mag-install at mag-integrate ng ilang iba pang sensor sa barko, bilang bahagi ng Horizon 2 phase ng Revised AFP Modernization Program. Kabilang sa mga makukuha ay ang bagong Combat Management System, CMS, Hull-Mounted Sonar, HMS, at isang Radar Electronic Support Measures, RESM. Ang mga pag-upgrade sa hinaharap ay binalak na mag-install ng mga defensive at offensive missile system, pati na rin ang torpedo weapon system. Bagamat ang pagpopondo ay sinigurado pa rin at maaari lamang isama sa susunod na yugto ng programa ng modernisasyon ng Navy. Noong 2020 ika-14 ng Oktubre, isiniwalat ni Navy Chief Giovanni Carlo Bacordo ang pagkumpleto ng 3D modeling program para sa buong klase ng barko na mga sistema ng paglalagay ng cable na gagamitin para sa kanilang mga electronic upgrade, CMS dagdag 4 na sensor. Kasaysayan. Mula
Mula 1967 hanggang 2016, ang barko ay isang Hamilton-class high-endurance cutter ng United States Coast Guard na pinangalan ng USCGC Boutwell, WHEC 719. Inalis ng US ang cutter noong unang bahagi ng 2016 at nakuha ito ng Pilipinas sa ilalim ng Excess Defense Articles at Foreign Assistance Act. Ang frigate ay pormal na natanggap ng Philippine Navy noong ika-21 ng Hulyo taong 2016 at inatasan sa serbisyo sa parehong araw sa base ng USCG sa Alameda, California. Dumating siya sa Maynila noong ika-9 ng Desyembre taong 2016 pagkatapos ng pagbisita sa daungan sa Guam noong ika-5 ng Desyembre taong 2016. Mga kapansin-pansing pagpapatakbo ng deployment. Noong Abril taong 2019, nagkaroon ng hindi planadong engkwentro ang BRP Andres Bonifacio sa dagat sa frigate Wu Chang, FFG 1205, ng Taiwanese Navy malapit sa Mavoles Island sa Batanes. Ipinatupad ng dalawang barko ang Naval Code for Unplanned Encounters at Sea Cues sa panahon ng engkwentro. Sinusubaybayan ng Wu Chang ang aktibidad sa Mavoles habang papunta ang BRP Bonifacio sa South Korea. Exercises Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, 5, 2017. Ang BRP Andres Bonifacio ay ipinadala sa Malaysia para sa kauna-unahang international deployment nito bilang barko ng Philippine Navy. Upang maging kinatawan ng Pilipinas sa 5, 2017 mula ika-21 ng Marso hanggang 26, 2017. Nagkaroon din ng port call ang barko sa Lumet Naval Base sa Perak, Malaysia at nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay kasama ang Royal Malaysian Navy bago dumaong sa Port Klang, Selangor, Malaysia para sa isang goodwill visit mula ika-30 ng Marso hanggang ika-3 ng Abril taong 2017. Exercise Rim of the Pacific, RIMPAC 2018. Mula Hunyo hanggang unang bahagi ng Agosto taong 2018, lumahok ang barko sa RIMPAC 2018 kasama ang BRP Davao del Sur, LD-602, landing platform dock. Ito ang unang pagkakataon na ang Philippine Navy ay nagpadala ng mga barko sa pinakamalaking international maritime exercise sa mundo na ginaganap kada 2 taon sa Hawaii. Kabilang sa mga kaganapang nilahukan ng barko sa RIMPAC ay ang isang araw na open ship, guided ship tour para sa publiko kung saan ang Seabiz Band ay nagkaroon ng live band performance para sa mga bisita ng barko. Balikatan 2019. Lumahok ang barko sa isang pagbisita, pagsakay, paghahanap, at pag-agaw operasyon noong Balikatan 2019.